daw pong si Congressman Leandro Libiste kinumpirma yung planong pagsasampa ng kaso laban daw po sa DPWH. Exec, yan po yung sabi dito. So basahin po natin yung nilalaman. Ang source po natin, Abante, tunay na tabloidista. So sabi po dito, kinumpirma ng tanggapan ni Batangas Representative Leandro Libiste ang plano nitong pagsasampa ng kaso laban sa isang opisyal ng Department of Public Works and Highways o itong DPWH sa Batangas. Ayon sa pahayag, ang kaso ay planong isampa kay Batangas First District Engineer or DE Abelardo Calalo sa Martes, Agosto 26 sa Office of the Batangas Provincial Prosecutor. So kung titingnan nyo pa mga kababayan, hindi naman idinetalyo ni Libiste kung ano ang nangyari. Nauna rito, nagbigay si Senator Panfilo Lacson ng snappy salute kay Libiste matapos nitong ipa-entrap o yung entrap mga kababayan. Ipa-entrap sa mga pulis ang isang kurap na DPWH District Engineer na nagtangkang manuhol ng halagang 360 milyong kickback sa kanya. Sabi pa dito mga kababayan, ilang oras bago ito iniulat ng politiko na isang DPWH District Engineer ang inaresto matapos umanong tangkaing suhulan ang isang bagitong bilyonaryong mambabatas kapalit ng hindi pagpapaimbestiga sa mga flood control at iba pang infrastructure project sa kanyang distrito. Nangako umano ang district engineer ng 5% hanggang 10% mula sa kabuang 3.6 bilyong halaga ng mga proyekto. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, nagkamali ng matindi etong first district engineer na ito ng DPWH mga kababayan na manuhol. Dito po kay Leandro Libiste o Congressman Leandro Libiste mga kababayan dahil alam naman po natin na bilyonaryo po ito at ito nga po yung nabalita kamakailan lang na nagbenta ng ari-arian para itulong sa kanyang distrito. Biruin nyo kung ito nga si Congressman Leandro Libiste, pinakabatang kongresista, nagbibenta ng kanyang mga ari-arian para itulong sa kanyang mga nasasakupan, sa mga distrito na kanyang nasasakupan mga kababayan, sa tingin nyo magpapasuhol yan? Yan ang pagkakamali ng ibang mga kababayang Pilipino po natin. Especially dito sa lugar ng Batangas mga kababayan, hindi po uubra yang ganyang klase ng panunuhol. Gaya nga po ng sinasabi ko palagi, kung tutuusin mga kababayan, yung ibang mga nanunungkulan dito sa Batangas kaya lumalago at yumayaman, ang Batangas City mga kababayan or ang lalawigan ng Batangas, dahil nga yung mga tao dito mas pinipiling magsumikap kaysa yung tinatawag na easy money, tumanggap ng mga suhol at kung ano-ano pa man. So ngayon, maliwanag naman na pina-entrap mga kababayan, etong entrapment, eto pong DPWH exec at ngayon at bukas sasampahan po ng kaso ng tanggapan ni Congressman Leandro Libiste. Biruin nyo kung gaano kalaki yung isinusuhol. Kung sa iba-ibang kongresista yan, baka tinanggap yan. 'Di ba? Kung sa iba-ibang kongresista yan, baka tinanggap yan. Baka pumayag na wag magpaimbestiga sa kanyang distrito kapalit ng ganyang kalaking pera. Biruin nyo kung gaano kalaki yung isinusuhol mga kababayan. 'Di ba? Nasa 3.1 yung nakita ko pero ang sinasabi dito nasa 360 milyong kickback sa kanya. Ayun nga yung sabi dito nauna na rito nagbigay si Panfilo Lacson ng snappy salute kay Libiste matapos nitong ipa-entrampment sa mga pulis ang isang kurap na DPWH District Engineer na nagtangka umanong manuhol ng hanggang 360 milyong kickback sa kanya. Ayan biruin nyo kung gaano kalaki. Diba? Pero yung nakita ko nasa 3.1 million pesos ata yung isinusubok na isuhol mga kababayan on the spot dito po kay Congressman Leandro Libiste. Kaso nga lang ang problema, etong batang kongresista na ito hindi po kumakagat sa ganyang mga klase ng panunuhol. Kasi nga, nung ito po ay tumatakbo mga kababayan, talagang nangako ito, especially doon sa kanyang distrito na nasasakupan, na magiging tapat po siya sa kanyang serbisyo at umabot pa nga po sa punto na nung siya ay nanalo mga kababayan ay pinagtangka niyang ibenta yung iba niyang mga ari-arian para itulong
doon sa kanya mga nasasakupan na distrito. So baka sabihin ng iba, fake news tayo dito sa nangyaring ito na pagpapakulong mga kababayan or pagpapaaresto nito pong si Congressman Leandro Libiste, pakinggan po natin yung nakita po nating balita galing po dito sa News 5 everywhere na kung saan sabi po dito, DPWH engineer sa Batangas arestado matapos umanong subukang suhulan si Representative Libiste. So ito i-play po natin. Kinumpirma ng pulisya na inaresto nga ang District Engineer ng Department of Public Works and Highways sa Batangas na si Abelardo Calalo. Sabi ng Taal Police, nangyari yan noong Biyernes. Mismong si Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste raw ang nagsumbong sa mga otoridad na sinubukan siyang bigyan ng higit 3.1 million pesos ni Calalo. Ito raw ay para pigilan ang mambabatas na imbestigahan ng mga flood control project sa kanilang nasasakupan. Sa isang pahayag, sinabi ng DPWH na suportado nila ang investigasyon sa umano'y corrupt na engineer. Tinanggal na rin daw siya sa pwesto at Tsaka parang ang nangyayari po dito mga kababayan, bakit yung mga exec, hindi ko naman po nila lahat, pero bakit yung iba mga tauhan ng, lalo na yung mga district engineer, bakit pumapayag kayo na parang maging bagman ng mga malalaking contractors? Kasi sa totoo lang, hindi naman po siguro manunuhol etong exec na ito ng DPWH kung wala pong nag-utos dyan ng mga kontraktor. Especially yung mga kontraktor ng nasasakupang distrito, dito pong si Congressman Leandro. Kasi hindi naman po manunuhol yan kung walang nag-utos dyan. So baka ang nangyari dito, may nag-utos dito sa taga-DPWH engineer na ito, kaya pumunta dito sa opisina ni Congressman Leandro para suhulan. Ito pong si Congressman Leandro. Kaso nga lang ang problema, noong pumunta siya sa opisina, akala niya lalambot sa halagang 3.1 million pesos, di yun ang naging niya mga kababayan. Yun ang naging dahilan para matiklo siya at mag-shoot sa timba. sinuspindi. Naniniwala raw ang ahensya na dapat managot ang sinumang mapapatunayang lumabag sa batas. Kanina kinumpirma ni Leviste na kakasuhan na bukas sa Office of the Batangas Provincial Prosecutor si Calalo. Bago ito ibinahagi ni Leviste ang lagay. Ayan diba ganyan katindi mga kababayan ang katarantaduhan na pinaggagawa ng mga yan. Diba sa ating bansa. Tingnan nyo Yan yan yung iba mga proyekto na palpak na, na substandard yung mga ginamit na materyales. Ayan ay ng mga flood control projects sa sakop niyang bahagi ng Batangas. Madali raw nasira. Ito pa. Sipay lang. Nasaan yung nakabuhos dyan? Diba kaya hindi rin natin masisisi mga kababayan si Congressman Libiste kung bakit ipinakulong itong isang district engineer ng DPWH. Kasi nga, siguro sa sobrang kurap nito, tinanggap mga kababayan na maging bagman ng isang kontraktor. At ngayon, dapat maimbestigahan din yung nasa sa likod ng district engineer na yan na nag-utos sa kanya na suhulan etong si Congressman Leandro. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Ang mga ito ng mga nagdaang bagyo dahil substandard umano ang mga ginamit na materyales. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin sa linya ng telepono si Police Colonel Giovanni Cibalo, ang Provincial Director ng Batangas PNP. Magandang hapon po sa inyo, Colonel. Yes, no, good afternoon po. Pakibigyan po kami ng detalye, paano po ba na-aresto itong si Engineer Calalo at anong mga ebidensya ang hawak nyo sa ngayon? Yes, ma'am. Noong Biyernes po, sa mahigit 6 p.m., nakatanggap po ang Taal Police Station natin, ma'am, ng information na maaaring magkakaroon ng bribery kay Congressman Leviste. Kaya nagtungo po agad ang ating pulis doon sa lugar kung saan nila ibinigay, ma'am. At naabutan po nila yung suspect at saka yung ebidensya na nakuha natin, ma'am. Grabe, no? Ano po ba iyang nakuha nyo yung pera? Kasi sinasabi mahigit 3 million pesos. Cash po ba yan? Yes, ma'am. Na-recover sa possession niya ang isang green na eco bag na may laman na 3,126,900 pesos. Cash, ma'am. Tapos dito sa yung kaya po siya na-aresto ay dahil po doon
So, ibig sabihin mga kababayan, may mga ganito pala talaga ng klase ng kalakaran. So, dapat tutukan ng ating gobyerno yung iba't ibang distrito na nasasakupan ng iba't ibang mga kongresista. Especially, dapat ibalita sa publiko yung mga kongresista na ayaw pumayag na imbestigahan yung mga flood control sa mga distrito na kanilang nasasakupan. Kasi baka mamaya, yung mga kongresista na ayaw pumayag na yun na maimbestigahan, yung mga flood control project na nangyari sa kanilang distrito, kung may anomalya ba or wala, baka kaya ayaw pumayag ng iba mga kongresista kasi baka nasuhulan. So ngayon, dapat mas paigtingin ng ating gobyerno yung pagtutok sa iba't ibang distrito na nasasakupan ng iba't iba mga kongresista. Para nang sa ganon, yung mga ayaw pumayag, alam nyo na kung bakit ayaw nilang pumayag. Ano po ngayon, ituloy pa natin. On sa statement ni Congressman Leviste, may iba pa po bang nagbigay ng pahayag tungkol sa insidenteng ito? Wala na po, ma'am. Meron lang kasing report, ma'am, coming from the office ni Congressman. At nagsagawa po tayo ng police operation, ma'am, doon sa lugar na binigay. So sa ngayon po ay nandyan sa inyong kustodiya. Sabi ni Azi Gabriel, Jake, 300 million. Hindi, yung isinuhol dito, 3.1 million pesos. Pero may sinasabi pa kasing 5%. Naabot nga hanggang 260 million pesos mga kababayan yung lagay. Ngayon kasi, alam nyo kung bakit yung iba, siguro nagtangkang manuhol dito etong engineer na ito. Hindi niya kasi alam na bilyonaryo. Ito pong si Congressman Leandro. Hindi niya siguro alam na bilyonaryo po yan at hindi yan basta-basta mga kababayan pwedeng suhulan ng kung sino-sino lang. Lalo na, at ito po kasi, tandaan po natin yung mga libiste mga kababayan, tapat po yan sa kanilang serbisyo, sa kanilang tungkulin. At especially, di ba kung matatandaan ninyo, parang naakusahan ata yung tatay ni Congressman Leandro Legarda Libiste ng panunuhol dati. So kung ngayon, kung matatandaan nyo, di ba naakusahan? Ngayon, yan po yung ayaw maulit, yung accusation na yan sa pamilyang Libiste. Kaya kung mapapansin ninyo, pamula nung naging kongresista, ito pong si Congressman Leandro, talagang nanumpa po yan sa mga kababayang Pilipino po natin, especially sa distrito na kanyang nasasakupan na magiging tapat po siya sa kanyang tungkulin. So yan po yung dahilan kung bakit ito pong batang kongresista na ito pinakulong ito pong taga DPWH na yan na district engineer. So ngayon, iyan din mga kababayan ng dahilan kung bakit siya tapat sa kanyang tungkulin dahil mahal niya yung kanyang mga taga-distrito. Anyway, ituloy pa natin. Si Engineer Calalo. Yes, ma'am. Nakapiit po ngayon sa piitan ng Taal Municipal Police Station at ang kanyang mga karapatan naman ay inobserbahan ng ating kapulisan, ma'am. Nagbigay na po ba siya ng pahayag? Meron na po ba siyang abogado? Noong Sabado. Sabi pa nga ni Azi Gabriel, Diyos ko, milyon-milyon binibigay lang ni Leandro yan. Dito sa amin sa First District. Kahit di pa siya nakaupo, nagbibigay yan from own bulsa. Kaya nga di ba? At saka mga kababayan, sa totoo lang, hindi kasi ito hindi kasi ito basta-basta pwedeng suhulan ng kahit na sino. Tapat kasi yan sa kanyang tungkulin. Tapat po yan sa kanyang tungkulin. Maniwala man kayo or hindi, yung mga taga Batangas, mga kababayan, alam nyo na tapat sa tungkulin itong batang kongresista na ito. Anyway, tuloy pa natin. Ma'am, ay may nagtungo po doon na abogado niya, pero as far sa official statement nila ay wala pa po. Pag ganyan po ba, anong susunod na mangyayaring proseso po? Kasi sinabi na rin po ni Congressman Leviste na posible siyang magsampa ng reklamo bukas. Yes, ma'am. Kukuhanan po namin sila ng affidavit, the complainant at saka ng suspect, ma'am. Tapos bukas po isasampa yung kaso sa piskalya. Bukod po dyan sa mismong pagkakaaresto, paano po yan? So pinuntahan niyo yung opisina, ano pa yung mga ibang prosesong involved? Siyempre yung usual po na nagkaroon po ng medical check-up din yan, ano po? Yes, ma'am. Standard naman po sa ating kapulisan yun na kapag may nahuling suspect, ay dadalhin po sa isa pagamutan para ma-check yung medical condition niya. At yun po ang ginawa ng ating police, ma'am. Pinala po siya sa Lemery District Hospital pagka-arrest po sa kanya, ma'am. Pero kung sakali po ba na bukas pa isasampa yung reklamo, mananatili po ba siya sa inyong kustodiya? Paano po yung mangyayari? Yes, ma'am. Nasa custody po ng PNP. Malaya naman siya na dalawin ng abogado at
at kung meron siyang pili na manggagamot, ma'am, para ma-check yung kanyang health conditions. Mhm. Pero hindi pa po Alam yan. naman yun, ma'am. Pinapayagan naman namin yun, ma'am. Opo, pero pag ganyan po ba, hindi pwedeng mag-bail o depende yan sa isasampang reklamo? Paano po? Depende po, ma'am. Wala pa kasi nasa pangreklamo. Alaman natin, ma'am, kung talagang pasok siya sa elements ng krimen na isasampa, ma'am. Mhm. So hanggang bukas po, sigurado po yan na nasa kustodiya niyo po siya. Hindi po siya pwedeng i-release, ganun po ba? Yes, ma'am. Under custody ng PNP. Bukas po ay escort siya sa piskalya para sa pagsasampa ng kaso, ma'am. Alam niyo na po ba kung anong partikular yung reklamo? Yes, ma'am. Dalawa po yung posible na maaaring pasihan ng reklamo sa kanya. Ito pong Republic Act 1319, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. At saka ito pong Article 212 ng Revised Penal Code, yung corruption of public officials, ma'am. Okay. Marami pong salamat kay Police Colonel Giovanni Sibalo, ang Provincial Director ng Batangas PNP. Ayan, maliwanag mga kababayan ha, na yung district engineer, sana hindi na to pamarisa nung iba. Kasi baka yung iba nagtatangka pa or magtatangka pang manuhol sa mga kongresista. So ngayon, eto magsilbing aral ito doon sa iba mga district engineer na sobra naman yung pagkabuhaya na talagang mga kababayan, ginagawa ng aliwan o aral yung manuhol ng mga kongresista para wag lang matuloy yung investigasyon patungkol po sa mga flood control project. So ngayon, maliwanag naman mga kababayan, nasasampahan po yan ng kaso ng tanggapan ni Congressman Leandro Libiste. So ngayon punta naman po tayo dito, buhat nung lumabas mga kababayan, yung issue about po dito sa panunuhol kay Congressman Libiste, nagsalita po itong si Secretary Bunoan. At ayon po sa kanya mga kababayan, ayon dito sa nakita nating balita galing po sa Abante, TNT tunay na tabloidista, sabi po dito, Bunoan, pinangalanan DPWH engineer na nanuhol kay Congressman Libiste. Bakit daw mga kababayan? So sabi dito, yan, pinangalanan ni Department of Public Works and Highways, DPWH Secretary Manuel Bunoan, ang district engineer na nagtangkang manuhol kay Batangas 1st District, Representative Leandro Ligarda Libiste. Sa programang Parikoy sa DWAR, Abante Radio o Radyo 1494, sinabi ni Bunoan na isang district engineer, Kalalo, ang lumabas sa kanilang investigasyon na nagtangkang manuhol ng nasa 360 million kay Libiste upang ipahinto ang investigasyon sa mga flood control project sa distrito nito. Hindi ko maintindihan kung bakit ang lakas ng loob naman niyan na manuhol ng isang kongresista, ani po nitong si Bunoan. Dagdag niya, sa pagkakaalam niya na sa kustodiya na ng pulisya ang naturang district engineer. Kasabay nito, tiniyak din ni Bunoan na wala siyang kukonsintihin sa mga tauhan niya na sangkot sa korupsyon sa flood control project. Matatandang kinumpirma ng tanggapan ni Libiste ang plano nitong pagsasampa ng kaso laban sa nasabing engineer ng DPWH sa Batangas. Ayon sa pahayag, ang kaso ay planong isampa laban kay 1st District Engineer Abelardo Calalo sa Martes, August 26 sa Office of the Batangas Provincial Prosecutor. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, hindi daw po kukonsintihin yan ni Secretary Bunoan. Pero para sa akin, dapat kasi ang ginawa niya nung una pa lang, binalasa niya lahat ng mga tauhan niya, lahat ng mga exec niya na naka-assign sa iba't ibang mga lugar mga kababayan. Kasi biruin nyo, ganito pala yung ginagawa. So ibig sabihin, matagal nang ginagawa yan niya mga district engineer na yan. Kasi sa totoo lang, talagang malaki mga kababayan, kung may mga sangkot na politiko dito, talagang malaki yung napapapunta sa kanila na pera galing po sa panunuhol nitong mga district engineer na ito, galing do sa mga nag-utos sa kanila. Kasi hindi ako naniniwala na yung 360 million pesos mga kababayan ay huhugutin nung district engineer sa mismong kinurakot niya. Naniniwala pa ako mga kababayan na may nag-utos po dito na malaking tao. Ibig sabihin, yung malaking tao na yon either yung contractor
ng nasasakupang distrito ni Congressman Leandro, or di kaya naman mga kababayan, yung mismong nasa likod pa ng district engineer na ito. Kasi biruin nyo, ang laki 360 million yung tangkang isinuhol, mga kababayan, dito po kay Congressman Libiste para pigilan yung investigasyon patungkol po sa flood control project sa kanyang distritong nasasakupan. So ibig sabihin may mga ganun palang klaseng kalakaran na nangyayari sa isang distrito na yung palang kongresista pwedeng suhulan ng ganung kalaki ng district engineer or di kaya naman ng mga kontraktor na nakakakuha ng proyekto sa kanila. So ang tanong, yan ba ay nangyayari sa iba't ibang lugar dito po sa Pilipinas? Kasi biruin nyo mga kababayan, dapat talagang tutukan ng gobyerno yung iba't ibang mga distrito kasi baka mamaya yung ibang mga kongresista ayaw pumayag na maimbestigahan yung kanilang distrito. So ngayon, pag ayaw pumayag ng isang kongresista, alam nyo na. Diba mga kababayan? At kung matagal na pong ginagawa yan, yung ganyang klase ng kalakaran, ibig sabihin, yung mga kongresista na nakaupo dyan, di ko naman po nilalahat, nakakatanggap ng ganyang kalalaking amount or di kaya mas malalaking amount pa, mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo, ayon po kay Secretary Bunoan, hindi daw po niya mga kababayan kukonsintihin yung ginagawa ng kanyang empleyado. So para sa akin, dapat noon nyo pa ginawa yan, Secretary Bunoan. Dapat noon nyo pa binalasa yung inyong mga tauhan para hindi umabot po sa ganyan na nagiging bagman ng mga kontratista or di kaya naman mga kababayan ng mga tao na nasa likod po nila. Kasi parang ang dating dito, naging bagman itong si district engineer at nautusan na suhulan itong si congressman. So ayon po kay Azi Gabriel, sabi niya dito, Jake, aware ka ba sa news before mid-election about sa ex-congressman namin na before 30 million lang ang salin after ng term, naging 238 million na. Alam nyo, aware naman tayo dyan. Kaso ayoko na magsalita about dyan. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, talagang may ganitong klaseng nangyayari po talaga sa iba't ibang distrito. Kaya nga isipin ninyo pag ayaw nilang pumayag na maimbestigahan yung kanilang distrito, alam nyo na kung ano yung ibig sabihin. Baka nasuhulan na yan.